Maayong gabi sa tanan nga mga kagalaan nato. Karon tunga-tunga sa simana, happy midweek ninyong tanan nga nagsunod sa atong programa dinhi sa Hope Channel. O karong gabi una atong padayonon ang atong nasugdan pagtuon ni atong 4 days ago. In our 7-topic series, we are now on the 4th. And this week, we have been studying about God's 7 letters to the 7 churches. Ang nasulat sa Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 1, hangtod sa katapusan po nga versikulo sa Pinadayag Kapitulo 3. Duha ka kapitulo ang gisulatan sa Dios. Ang iyang pasiuna nga mensahe alang sa mga Kristohanon who were living at the time sa dihang gisulat ni Juan. Ang basahon sa Pinadayag. This is very close to the end of the 1st century. Today, our subject is the Epistle to Thyatira. Ang sulat sa Dios paingon sa iglesia sa Thyatira. Akong basahon ang maong sulat. Muna longest letter among the 7. It involves about 11 verses. Versikulo 18, Pinadayag 2. Write to the angel of the church in Thyatira. The Son of God, the one whose eyes are like flame and whose feet are like bronze, says, I know your works, your love, faithfulness, service, and endurance. Your last works are greater than the first. Then may abot ta sa verse 20. But I have this against you. You tolerate the woman Jezebel, who call herself a prophetess, and teaches and deceives my slaves to commit sexual immorality and to eat meat sacrificed to idols. Verse 21, I give her time to repent, but she does not want to repent of her sexual immorality. Verse 22, look, I will throw her into a sick bed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her practices. And verse 23, I will kill her children with the plague. Then all the churches will know that I am the one who examines minds and hearts, and I will give to each of you according to your works. Verse 24, I say to the rest of you in Thyatira, who do not hold this teaching, who haven't known the deep things of Satan, as they say, I do not put any burden to you, but hold on to what you have until I come. To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. That one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. And last two verses, I will also give that one the morning star. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Kung atong pamalandungon ang unod ni ining basahon, in one reading, mga igsoon, nakasiguro ko, in one reading, we did not grasp anything. Bisan kinsa nga mohimo ni ana, walay tao nga makadiritag basa sa passage nga atong gibasa karon nga, human niyag basa kaingon siya, kasabot nako. Pareha tatanan o kasinatian. Muna hinungdan nga, dili nato mabatnan ang kaalam sa pagsabot sa propesiya, gawas kun mga liya unta usa kita sa gahom sa Dios nga mo'y mulandab sa atong panghuna-huna kay mamanisaad kanato ni Ginoong Hesus. He will give us the Holy Spirit, and the Spirit will guide us into all truth. That's exactly what we have prayed for at the beginning of our study this evening. Now, let us now go through the commentary of this specific passage to the letter to Thyatira. First, atong analyson usa kining ngalan nga Thyatira, ang ikaupat ka iglesia sa 7 ka iglesia nga gisulatan sa Dios. Unahon nato sa pag-review, all the 7 churches were existent during the time when John was asked to write the letters. Apan nganong gipili kining 7 nga naa may daghang iglesia nga existent during the time when John was in the island of Patmos. Gipili kining 7 sa ato nang nahisgutan tungod kay ang ilang kahimtang atong panahona
nahimong usa ka simbolik kaayo nga kahimtang sa mahimong dagan sa kasaysayan sa nagtubo ug milukop sa kalibutan ang Kristyanismo. Ang kalihukan nga gipasiugdahan sa atong manunubos ug giwali sa mga apostoles. So, the 7 churches, they were there. The name Thyatira means sacrifice of contrition, unfittingly represent what happened in that period in church history, when through apostasy, simple faith was exchanged or sacrificed for outward work and finances. Gamay nga review. Gisgutan nato nga ang Ephesus mao ang simbolo sa kasaysayan sa iglesia sa panahon sa mga apostoles. It was the period that covered the 69 years from the time when Christ ascended to heaven in 31 AD until the time of the end of the first century, 100 AD, which was approximately, according to Bible scholars, the time when John the apostle, the last of the apostles died. Namatay siya 100 AD, igo niya nahuman og suwat ang basahon sa pinadayag. Ang misunod nga iglesia, kay ang iglesia sa Ephesus, representasyon man sa iglesia panahon sa mga apostolis, mumanto ang iglesia nga wa pagyud masimbugi og bisan gamay nga makadaot sa pagtuo ang gitudlo ni Ginoong Hesus. Naanay mga Nicolaitans kaniadto nga sakop ni Nicolas usa sa 7 ka diakono nga giordinahan sa mga tinun-an according to Acts chapter 7. Si Nicolas nahimong usa ka convert sa Christianity gikan sa Greeks, gikan sa Gnostics, gikan sa Hellenists. Apan ang influensya sa Gnosticism ug sa Hellenism diha kaniya nagpabilin bisan membro na siya sa simbahan, gani napili na siya nga usa sa deacons. Apan sa nagdagan ang panahon, mikuha siya mga tinun-an siyang kaugalingon nga ang ilang practice was contrary to the purity of the gospel. They were practicing sexual immorality, one of the freedom of the life of the Greeks. Unya gi-practice pud nila ang pagkaon sa mga pagkaon nga nahalad na sa mga idols, mga Diyos-Diyos, which was prohibited in the Bible. Kanang mga butanga, gi-practice na nila. Naapa sila ubang mga pagtulan. But nasunod kaniya, mao ang Ephesus, misunod kaniya ang iglesia sa Smyrna. Smyrna, the second church, was the period represented by the Christian church from 180 to 313. Mauna ang heaviest time of pagan persecution against the growing number of Christians. Now, human sa period sa Smyrna, misunod ang Pergamos. Pergamos, one of the third largest city in present Istanbul or rather Turkey today, mao ang lugar diin nisud sa unang panahon ang pagkasimbog sa pagtulunan sa mga pagano nga nagkasagol na sa pagtununan sa mga Kristiyano. Prophetically, ginganlan nato na og the era of religious compromise. Now we come into the fourth church. The name Thyatira means sacrifice of contrition, meaning usa ka klases pahumot nga gigamit alang sa mga halad. Unfittingly represents what happened in that period of church history through apostasy. Now, Thyatira covers a time period of about 1,000 years. More or less, gikan sa 538 hangtod sa mga early 16th century. Almost 1,000 years. Ang nahitabo nining panahon na mao nga ang era of compromise from 313 to 538. Katong pagtulunan nga nag-anam og lapad ang Kristyanismo, apan ang Kristiyano nga nag-anam og kalapad, nag-anam og kadako ang lugar nga nadaganan sa iyahang span of conversion, apan ang nadala nila nga mga pagtulunan dili na ang hingpit nga pagtulunan gikan sa balaang kasulatan, dili na ang hilpit nga pagtulunan nga gitudlo ni Hesus mga apostolis, kadto ng mga pagtulunan nga nasimbugan na sa mga practices sa mga pagano. Muna na nilukop at the third era which was Pergamos. Niining panahona sa Thyatira from 538 to 1500 kana kadugayuna
the longest period of any of the 7 churches. Ni anang panahon na, is, kini nga panahon, gitawag ni sa atong world history o the period of the Dark Ages. Daghang kaayong hubad, anak, nganong gingalan man na siya Dark Ages. Because it was a time when Christianity was spread around the world, not necessarily because people were converted by the preaching of the word. Kay maumampun ni ang period actually nga, ang dako nga church, the church that was adopted by governments at the time, giprohibit pud nila ang pagbasa or paggamit sa ubang pinulungan gawas sa pulong nga gitugot sa simbahan, which was adopted by the government, state religion as we call. There was only Latin. So, ang Bible nga gigamit was Latin Vulgate. And services in many of the Christian churches were done by Latin. So, people who went from Europe, kay diha man manukad, ang matawag natong pag-spread sa dako kayong baluarte sa Roman Empire, nilukop sa kalibutan. Kaya nasayra naman nato nga, ang Roman Empire after its fall in 476 AD, was divided into many nations. Sa Daniel 2 pa, nahimuta nga, na-divide ang whole Europe into 10 barbaric countries. But that was only symbolic of many nations together, but they are not united with one another. That's what we have understood in the previous study of some prophetic presentations in the past. So, kana nga period, mao nay panahon nga daghan ang mga nasod nga nasulod sa ebanghelyo, daghan ang mga nasod nga nasulod sa Kristyanismo. Apan wala na ang mga dili na missionaries ang nagdala, mga konkistador na, mga colonist, mga navigators. Napil ba yata na sa Pilipinas? Napil ba yata ang Amerika? Amerigos Vespucci, Christopher Columbus. Naapil ba yaan na ang Pilipinas? Fernando Magallanes o Ferdinand Magellan? Those are the very times when Christianity was spread around the world. From 538 to the early 1600s. Nasuod ba yata sa Pilipinas? 1521. Within that time frame, apan ang nahitabo sulod sa natad sa Kristyanismo panahon sa Tayatira, tulukibon. Kay gihubad kini sa manulunda, rather, gihubad kini sa Diyos, pinaagi sa sulat nga iyang gipadala, paingon sa 7 churches. Now, this period, according to a Roman Catholic writer, si B. Holshouser, sa iyang libro nga The Apocalypse, page 158, matod pa niya, Thyatira is the middle church of the 7 and consequently stands as the symbol of the church of the Middle Ages. So, gitawag ang 1,000-year period of Dark Ages, ang another term po ni ana, Middle Ages. Ang mga panghitabo ni anang panahon na are counted in history as events that transpired in the Middle Ages. Now, the Lord rebuked the church of Smyrna of this era. Nga naman, kay matod pa niya, ang ako butang nga wa ganahin ninyo, kay inyong giakomodar ang pagtulunan sa usa ka korap nga babay. Ang iyang ngalan, in the verses that we have read, in Revelation chapter 2, verses 18 to 29, ang ngalan anang bayhana, Jezebel. Now, of course, there was no literal Jezebel during the time of Thyatira. Kay simbolik man ni siya nga karakter, symbolic nga prophecy. Mauna ang nasuod sa pinadayag. Kadaghanan sa nasuod sa pinadayag, symbols na. Nagtawag ang ngalan, ang pinadayag og Babylon. Wala na may Babylonia sa panahon ni John. Dugay naman kaing Babylonia ni full. Apan nga nung gigamit because they were symbols that were very important in the understanding of Jewish mentality. Nahibaw ang mga Hudiyo sa kaagis Israel, nahibaw sila kinsas Jezebel. Kinsa man si Jezebel? Si Jezebel, sa ilan ng nasayran, maokad tong pagano nga asawa sa hari sa Israel nga si Ahab. Panahon sa manalagna nga si Elijah. Usa ka Old Testament king of Israel nga naminyo sa prinsesa sa pagan country of Phoenicia. Ang iyang ngalan si Jezebel. She was a very wicked queen, but she was very powerful. Kung basahon ninyo ang iyang kaagi, mabasa na sa
1 Kings chapter 16 until 1 Kings chapter 19. Muna'y kaagi ni Jezebel. Muna'y kaagi sa enkwentro ni Jezebel o ni Elijah. Kay kini si Jezebel sa wala gini mudawat sa relihiyon sa iyang bana. Nga inay ang iyang bana nga Israelhanon, madani ang iyang asawa nga pagano, si Ahab hinuoy natakdan sa pagano ni Jezebel. She hated and persecuted God's church and the prophets and endeavored to wipe them out. Muna'y gihimo ni Jezebel. Si Elijah intaw naghuna-huna nga siya nalay nabilin sa mga manalagna sa Diyos kay gipangpatay man ang kutob sa nahibaw ni Jezebel nga mga sulugoon sa relihiyon sa mga Hudyo. Gipangpatay na ni Jezebel. Ni-import si Jezebel og mga 850 ka mga heathen, mga pagan priests and prophets nga maupoy gipatudlo niya sa mga katawhan sa Israel. Mo'y nag-institute of apostate system of religion. Grabe ka-influential niya. Wa si kapugni sa iyang Israel hanong bana. Gani ang iyang Israel hanong bana, murag yun intawon o kanang gingalan nato karug under the saya. Kung sa isulti sa sawa, mo'y matuman. That's Jezebel. Sa pag-enkwentro nila ni Elijah, gikondem ni Elijah ang buhat nga nagpahilayo sa katawhan sa Israel nga gikan sa ilang Dios. Nasuko si Jezebel, gipapatay niya ang mga manalagna hangtod nga mitago in taon si Elijah kay nahadlok siya nga siya lay nabilin until gipakita siya sa Dios nga naapay daghan na hibilin. Dili ka ikaw ra. And there was the final encounter. You remember that final encounter? Elijah versus the prophets of Jezebel. Ang mga prophets ni Jezebel, nagampo sila nga dunggon sa ilang Diyos ang ilang pangaliya, kaya ang ilang halad gusto nila nga ulanan o kalayo gikas langit, it did not happen. Ug nahitabo nga ang halad ni Elijah mooy gipatalinghugan sa Dios o gipasidunggan ug human ni ana we read in 1 Kings chapter 19 nga gipanggukod kanang story from 1 Kings 16 to 1 Kings 19 gipanggukod sa mga manalagna nga ilalom sa pagpangulo ni Elijah ang mga propeta ni Jezebel og nangamatay sila. Of course we know how Jezebel died. According to the Bible, she enforced the apostate teaching. She she instituted apostate system of religion and she enforced it by a state decree. State decree, natakdan man niya ang iyang bana, si Ahab mo'y naghimog balaod nga pugson ang mga tao sa pagsimba, sumala sa kabubuton ni Jezebel. Meaning, ang influensya sa false religious system misulod sa gingharian sa Israel. Now, hinumdumi, that happened in the history of Israel. And it happened in the church in Thyatira during the time of John. And because Thyatira was only a symbolic representation of the church, the Christian church, in its fourth era, the era of Thyatira from 538 to mga 1600. Ato sang masabtan nga ni anang panahon na ang mikatag sa kalibutan mao ang religion imposed by the state. Gidawat sa mga tao kay dala kini sa mga panggobyerno ni anang panahon na. In Revelation, Jezebel symbolizes the apostasy that began in the latter days of the apostles nga gitagna ni Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2 versikulo 3 ug 7. And which grow to such proportion that under the Thyatira era, the church and the world will lead into the dark ages. Nganong gitawag og dark ages? As I have explained to you, ang nawilnon gyud niya nga meaning kay mikatag ang Kristyanismo apan mangitngit nga pagkatag kay wala magdalag Biblia. Ato lang i-apply sa atong kaugalingon diri sa Pilipinas. The Philippines adopted Christianity according to history after the baptism of about 800 Filipino sa Cebu ni adtong April 14, 1521. Didto sa Cebu. Si Father Valderrama ang chaplain sa navigation ni Ferdinand Magellan.
gibaptize niya ang first 800 Christians, Filipino Christians, in Cebu. Mao to'y panahon nga nahimong kasaysayan sa Pilipinas nga nahimong Christian country ang Philippines. Apan kung inyong tunan pag-ayo ang nahitabo ni atong first baptism in the Philippines with the 800 first Filipino Christians baptized by Father Valderrama in Cebu. They were not converts of the Word of God by the preaching of the Bible, no. Ang nahitabo sa ato nang nasabtan was the political alliance between Raja Humabon and Magellan. Because Humabon had a rival for the rulership, the royalty of the Visayas Island, si Lapu-Lapu. Dili niya mada og diplomatic nga pakigistorya, kay sila gyoy, hari gyud sila sa iyang isig ka lugar, apan ingon si Humabon, ni ay akong okasyon, ni ay akong nindot kaayo, gi-adapt niya ang friendship with Magellan, and then by their alliance and friendship, they were baptized. Dato Humabon, gibaptize siya, gingalag si Don Carlos, sa kanang christening ni Father Valderrama. Ang iyang asawa, gingalag si Doña Juana, named after the mother of the king in Spain. Unya, muna'y primero nga baptism with 800 Cebuanos. Munang, halando mo na sa atos Pilipinas. But again, let me tell you, we had been known as a Philippine country, had been known as the only Christian country in the Orient. For more than 400 years, kita ragyod. Kaya ang atong neighbors, dili man Christians. Malaysia, Indonesia, Singapore, naadiha ang Buddhism, naadiha ang Islam, naadiha ang religion sa Shinto, naadiha ang religion sa mga Hindu, sa mga neighbors nato na. So, Philippines enjoy that name, the only Christian country in the Orient. But I want to remind you, only Christian country in the Orient. But our ancestors were ignorant of biblical revelations. They did not know what the Bible say. Because the establishment of Christianity in the Philippines was not by virtue of people converted by the Word, changed lives, ngadto sa biblical pattern sa kinabuhi, kundili ang political alliance nga nag-lead paingon sa kamatayon ni Magellan. Kay ang nahitabo kaniya og kang Humabon, huna-huna niya mahitabo pod kaniya og kang Lapu-Lapu. Lapu-Lapu was diehard. Wala siya modawat sa mao nga political alliance, nahitabo ang gubat ug namatay si Magellan. And the remaining survivors of the Spaniards, you know, all of you can read that in the pages of Philippine history. Miuli sila sa Spain upon the night before giuli sila, gihimuan sa sila og more or less kanang gitawag nato karog despedida nga klase sa ato pa na patlak, usa ka klases kumbira nga gihold sa mga gipangbautismuhan nila nga 800 Christians. Apan ni anang gabiona gihiluan ang mga kasundalohang Espanyol. 18 ra kanila ang nakauli gyud sa Spain ug maunay nakapamatuod nga lingin gyud ang kalibutan. Now, remember, from the time when the last Spaniard left the Philippines after the baptism of April 14, 1521, it took more than 40 years before ningbalik diri ang sunod nga Spanish conquistador in the person of Miguel Lopez de Legazpi. Pag-abot ni Legazpi diri sa 1865, nahitabo na pod ang blood compact nga samas gihimo ni Humabon ug ni Magellan, diin nagsinaaray sila nga ang ilang mga dugo nga gisamad nila ang ilang palad, gipatulo sa kupa nga naang bino nga giinom nilang duha, gisundog po na ni Legazpi ug ni Sikatuna didto sa Bohol, ug nahitabo ang first colonial government during the time of Legazpi. That was 44 years after the first baptism. So dunay mga 44 years nga na-vacuum ang matawag natong Kristyanismo sa Pilipinas. But again, pagka-revive na sa Christianity, gikan sa 1865, sa time ni Legazpi, gadunanay colonial government sa Spain ang Pilipinas until the time nga gidrive sa mga Amerikano ang mga katsila diri sa Pilipinas sa 1898 sa gubat nga nahitabo dito sa Luzon, diin giisa ni
President Emilio Aguinaldo ang unang bandera dito sa Imus, Cavite. Hangtod niya ng panahon na, more than 400 years. The Philippines was known as a very strong Christian country, but I want to tell you again, dili gini ma-dispute higala. Kaya ang ato Prophecies Without Borders magididili ni dili kapugnan ang katumanan. It was the apostate Christianity that was spread into our country. What does apostate Christianity mean? It was the Christianity that did not necessarily preach the Bible. It was the Christianity that only adopted that name, like the Christianity that was declared by Constantine during the time of Pergamos, the Pergamos era. Constantine, during his era, after his taking over of the power from Diocletian in 313, nagigubat siya kang Maxentius, ang miilog sa iyang headquarter dito sa Roma, kay naghimo man siya laing kapital dito sa Constantinople, sa Turkey na, kininang dapit nga naaning 7 churches. Sa paghimo niya ni Ana, kay ilugoban ni Maxentius ang iyang kapital sa Roma, nagubat sila, human sa gubat. Nadungog na to ang deklarasyon nga si Constantine declared the Empire of Rome as Empire of the Cross, tungod kay nakadaog sila sa gubat by virtue of the sign of the cross nga giklaim niya, nakita niya ang usa ka kilat sa langit. Kilat sa cross nga doon na inscription, by this sign you shall conquer. Pinaagi ning timaan ang kilat nga cross sa langit. Pinaagi ning maong timaan sa cross, makadaog kas gubat. Nakadaog man siya sukad sa panahon ni Constantine. He was baptized into Christianity, as some religious history books declare, but he also declared that at that time Rome was no longer the old pagan empire. It has become the Christian empire. From the time of Constantine kana, o kana nga Christian empire coming from the empire of Rome. Munay milukop sa kalibutan nga nagdala na sa title nga Empire of the Cross. Imperyo sa cross. Christian. Kay Empire of the Cross man. But again, we are trying to point out that certain events in a time of history nga kanang Christianity nga didto manukad sa Roma, nga milukop sa kalibutan. That's the word universal church. Universal Christian church is spreading into the world. Was not really a evangelizing church. It was spread into different parts of the world, and colonies had been established not because people were converted, but because they were largely colonized. They had political alliance, and so it is what happened to other countries, and it is what happened to our country here. Naabot ba yan yung pagpabasa sa Bible? Moderno man nga event. Ang nag-trigger yun ni ini, kay ato pamaning matun-an much later, sa tingali Friday evening, rather Friday evening o Saturday morning, ang 1963 to 1965 ng Vatican Council. Wa pa na ilabot sa Thyatira, Laodicea na kay ang sa Thyatira, nilukop ang Kristyanismo sa kalibutan. Nag-expand ang European kingdoms by conquering different nations in some parts of the world like Asia and the Americas, including the Philippines, including America itself. But they were not Christianized by virtue of the Word of God. They were Christianized by virtue of political alliance and colonization. The implication in naming Jezebel is that the church had committed spiritual adultery by embracing pagan worship. Maugin na siya ang meaning anong na prominent man si Jezebel dias Thyatira. Kaya ang Iglesia Thyatira, wala mintina ang kaputli sa pagtulon ni Jesus. Gidawat niya ang gitudlo sa mga pagans o gisud nila diha sa ilang Christian church sa Thyatira. Munang giingon nga si Jezebel may karakter sa Israel sa Old Testament nga maoy nag-apostatize sa Israel. Gihimo siyang sanglitanan nga niining panahon na kay kanagong babae nga figure higala. In biblical prophecy, babae man gyud ang term sa religious movement. Babylon sa Revelation 17, unya babaeng putli sa Revelation 12. So, the church, whether they are the pure church of God or whether they are the apostate church, they are represented by women. Apan ginganlan lang si Jezebel,
kay gawas nga babae siya nagdala sa pagtulunan nga pagano ngadto sa mga membro sa iglesia sa Thyatira. Siya po'y simbolo sa iglesia, babae, nga may dalag pagtulunan sa gingalan natog spiritual adultery. Anong gingalan man spiritual adultery? The scripture explains nga ang relasyon ni Kristo ug ang iyang iglesia is represented by marriage. Muna atong mabasa sa Ephesians chapter 5. Jesus is the husband, the wife is the church. So, Christ is the groom and His church is the bride. Any unfaithfulness to Jesus or His pure teaching is thus called spiritual adultery or fornication. Munang kanang first commandment sa 10 commandments, thou shalt have no other gods before me. O ang second commandment, rather ang seventh commandment, thou shalt not commit adultery. Pariha na siyag meaning. Ang idolatry, kung pagsimbag laing Diyos, is spiritual adultery. O ang adultery sa seventh commandment, thou shalt not commit adultery, sa relasyon sa tao, paingos tao, bana, paingos sa sawa. Ang pagluib sa usa ka minyo nga lalaki, kung usa ka minyo nga babae, kung mangita na siya lain nga dili maoy iyang pinakaslan. Sa ato pa, ang bana mangitag laing bae, ang bae mangitag laing laki, dili mao ang iyang pinakaslan, gingalan nag-adultery. So, ang adultery o ang idolatry, synonymous. Pagpamatuod na to sa atong gugma sa Diyos, di ta mo simbag laing Diyos. Ang pagpamatuod na to sa atong gugma sa atong spouse, di ta mangitag lain nga kaparis nga dili mao ang atong pinakaslan nga partner. Adultery. So idolatry, ang pagsimbag laing Diyos, ang pagdawat o pagtulunan nga dili gikan sa pagtulunan sa Diyos is spiritual adultery. Muna'y gipasiugdahan ni Jezebel sa Israel. Ug muna'y gihimo ni ining usa ka babae didto sa iglesia sa Thyatira nga ginganlan sa iyang sulat og Jezebel. Now, unsa may characteristics sa city of Thyatira? The city itself gave the impression of weakness made strong. Nakuha ninyo ng pulunga? Ang kaluyahon, nahimong ligon. What does that mean? Weakness in the sense nga dili biblical ang iyang practice. Dili biblical ang iyang pagtulunan. Dili biblical ang iyang beliefs. Apan made strong in the sense nga milukop siya sa kalibutan o gituuhan sa mga taong wa gyud pud intawon magbasa sa Biblia. Nga mao na ang tinuod. Karon di man gyud ni makalibog higala. Ang simple kaayo nga nahitabo sa atong present religious world, duha ra man. Either lang nga dawato nato ang pulong sa Dios as final authority nga mao gi atong sundon, or mutuo ta sa gisulti sa simbahan, many of which are not what the Bible teach. That's all. Hambang giyo atong palabihon. Apan din higod sa Hope Channel, din hiniining atong series, gi-adapt nato ng kwapo kaayo nga adage gikan sa usa ka alawiton nga nag-ingon, God said it and I believe it, and that settles it. Diha man nakuha sa Isaiah 8 verse 20. Kanang pulong nag-ingon, to the law and to the testimony. If they speak not according to these things, it's because there is no light in them. Ambot pasabot ana, kung ang imong mabati nga pagtulunan, dili base sa Biblia, dili pamatuod sa kasulatan, walay kahayag gikan kanila. Now, there are many teachings nga kung atog yung daginoton karon is prevalent as very strong religious tradition. Nga pangitao nimo ang support gikan sa Bible? No. It simply came up into the church. Not from biblical history, but because it was implemented by the traditions of the church. Muna gingalag, the city gave the impression of weakness made strong. Kay walay basis nga strong gikan sa Bible, but it is very strong in the church today. Wow! It was built by, kining Thyatira, it was built by Seleucus, one of Alexander's general in 280 BC, and was at first a cavalry outpost. Na inumdo mo nga, ato na isgutan naman nga pagkamatay ni Alexander, doon ay upat ka general niya,
nga pulos gyud niya loyalist when he was still alive, but when Alexander died, they fought with each other to have one person in control. Seleucus, Cassander, Lysimachus, and Ptolemy. But later, nakaamgo sila nga, if they will kill each other, aron usaray mo survive, muray mahimong hari, is nonsense. Nagsabot na lang sila. Ato na lang bahino ng atong teritoryo. Ang teritoryo na Alexander. Inay magpatyanay ta, kada usa nato mahimo na lang hari sa atong mga muna. Si Lysimachus didto siya sa Pergamos. Si Seleucus po diri siya sa Thyatira. Si Ptolemy dito siya sa Egypt. Si Cassander dito dapit sa iya sa Europe nga part. Higala ingon ana ang nahitabo. So Seleucus, one of Alexander's general, established the city of Thyatira. Now, Thyatira was a place of foundries. It was also famed for dyeing of cloth, especially red and purple cloth. Nganong gitagaan man nato nag-emphasis? Kay si Lydia, kana nga karakter, mabasahan man nimo na sa Book of Acts. Si Lydia was one Christian who was from Thyatira. Natagbuan siya ni Apostle Paul dito sa Philippi. Philippi is another place nga naay church. Pareha sa Ephesus, sa Smyrna, sa Pergamos. Apan Philippi and Ephesus, pulos na nasulatan ni Pablo og mga epistles mo nang naay Epistle of Paul to Ephesus, Epistle of Paul to Philippians. Kay gipangsuatan kay nahimo man ang part sa iyang missionary journey. When he was in Philippi, na-meet niya ni si Lydia. Lydia was apparently a convert of Christianity in Thyatira. And she was one of the leaders, babae ni nga negosyante, nga na well-known ang iyang pag-weave og cloth ug ang pagday niya ni ini sa red and purple cloth. Munay na ilhan gyud pag-ayo sa Thyatira. Now, nganong significant ni kaayo? Because we emphasize to you nga ang period of Thyatira was representative of the Christian church from 538 to 1500s at the beginning of the Reformation. 1500s man na. Martin Luther nailed the 95 Theses in 1517. Well, we are going to that in a few minutes. Ang akong ikisukutan mao ni, ang importansya na anang pag-mention sa Bible sa red and purple products of Thyatira was very significant because in church history, the church that was spread around the world signified red color sa leadership, sa clergy, o sa iyang establishments, o sa prophecy pod sa Bible. Makita nato nga kini nga karakter sa mas Babylon. Red dragon ang iyang gisakyan, red ug purple ang iyang bisti. Yun ana significant no, dili ni tumo nga klases mga hubad. Gidescribe ni sa Bible aron makasabot nga dunay literal nga fulfillment nga atong ikahawom karon og kinsa gyoy iyahang girepresentahan. Padayon ni. Tradition says that it was Lydia who carried the Christian message to Thyatira. From Philippi, tingali, convert siya ni Paul sa Philippi. Pag uli niya sa Thyatira, nahimo siyang missionary dito. Now, in Revelation 2:24, naibabasa nato nga pulong nga nag-ingon, where God commended the rest in the church who did not yield to the apostasy, but held fast to the faith. The rest. Sa ato pa, may mga tao nga luyo sa apostasya, luyo sa majority nga midawat sa Jezebel teaching, that of mixing pagan practices with the practices taught by Jesus and the apostles. Luyo ni ana, my few who stood up to hold fast to the faith. Nagpabilin sila. Now these are og atong i-apply na ni atong panahon sa Thyatira na ay pipilang nimbarog yun sila sa kamatuoran mo nang gidaig sila sa Ginoo. Apan kung ato na pong i-apply sa historical representation of the church from 538 to 1500s, late 1600s,
Atong makita nga diha ni anang panahon na sa later part na sa Thyatira nimbutho ang mga reformers who stood for biblical truths rather than adopt the traditions of the church. Now, kining mga tawhana, ginganlan ni sila sa religious history og non-conformist. Nganong gitawag man sila anang ngalana nga non-conformist? Kay the rest of the believers conformed with what the church says and which was also being applied and rather was adopted and imposed by the civil government because there was union of church and state. But they did not conform. Dili popular ang tao nga dili mo conform. Aron kung ka nga mo bitaw ng ay gyud kahibulo ngano nga kining mga baluarte sa early Christianity kaniadto wala na ang Christianity sa uban nga dapit karon. For example, mabasahan mo sa Bible nga sa panahon ni Jonah, whole kingdom man to ang na-convert sa wali ni Jonah. Sa panahon nila ni Peter, 3,000 man ang na-convert sa usa lang niya ka sermon nga si Edward Gibbon gani, one of the great religious historians, nag-ingon nga by the end of the 1st century, 6 million na ang Christians in the Roman Empire aron. But you go back to where Paul had preached before. You go back to Ephesus. You go back to Philippi. You go back to Thessalonica. You go back to Colossae. Kana nga mga ngalan naa pa man na. They are existing now. But look for Christians there. Gamay. Nawala. Virtually nangawala. Hay naman tong gingan lagdag kong pundok nga hay naman itong mga sumusunod ni Jesus nga, daghan man itong nakakaon siyang tinapay. Nganong wa na may mga Christians dito? Tungod na higala kay, ang mahitabugod sa atong culture o sa atong society, whatever becomes dominant, maogina ang mo prevail. Economically and religiously. Bisag unsa, muna nga, kanang mga lugar nga atong gisgutan karon sama ining Asia Minor, virtually, nahilis gyud ang Christianity nga daghan kaayo panahon sa biblical era. Apan virtually nangahilis nangawala karon ngano man because of government, state religion. Ang gobyerno ni adaptar og relihiyon og ang relihiyon nga giimpusar sa gobyerno ang dunay pribilehiyo ra kana rang nailalom anang relihiyon nga mo'y giadaptar sa gobyerno. Ingon ana ang nahitabo, these non-conformists were actually men of spiritual influence and we respected church leaders whom God used to expose errors and apostasy and lead His church back to Jesus' teaching and Bible truths. Kanang mga tawhana, nangailhan tana sa mga bantog nga ngalan. Their names are well known in church history. There was John Wycliffe. Sa panahon nga ang church, wala mutugot nga basahon ang Biblia sa pinulungan nga kumun sa mga tao. Kay Latin Vulgitra ang gipabasa. Si John Wycliffe mo'y unang mihubad sa English Bible. Mabati nato ang ngalan nga John Huss. Mabati nato ang ngalan ni Martin Luther nga mo'y nag-translate pod sa New Testament German Bible. Si John Calvin, si Jerome, si Zwingli, si John Knox, the Wesley brothers, John and Charles Wesley, and many others. Naani sila ana nga period towards the end of the Thyatira period. Kusog ang ilang influence, dagko sab silang influence. The counsel was given to them. Unsa may counsel nga gihatag kanila? Unas tanan ato nang nabasa ang reproof. Ang butang wa nako ganahe sa inyo kay gidawat ninyo ang pagtulunan ni Jezebel. Ang butang nga akong gikomen sa inyo mao ni nga bisan pa og naang influensya ni Jezebel, dunay pipila ninyo nga nibarog nga malig-on og wala mulubad sa pagtuo. Minority ra hinuon mo, pero bisan pa sa persecution, nimbarog mo. Muna'y commendation po niya. Na unsa may counsel nga gihatag sa Ginoo kay kanang tulo kumun man na sa 7 ka churches. God's commendation, God's reproof or rebuke, and then God's counsel, and the last one of course is God's promise. Ingon sa counsel, hold fast till I come. Now, kanang word nga till I come, nindot kay na paminawon.
Kay maumana ang significant promise nga kung magpabilin gyud ang usa ka tawo sa pagtuo luyos mga pagsulay, luyos mga paglutos, luyos sa mga kalisod nga iyang naagihan, hangtod pagbalik sa Ginoo, dunay reward nga hataga. Now, the word in verse 24 of Revelation 2, hold fast till I come, is the first reference in these apocalyptic letters to the approaching second advent of Christ. Mura-mura ni og messianic promise is a promise regarding the coming of Christ. Kay si Christ naman ang nisaad, ato naman ang nadumduman. Buhi pa si Kristo, uban pa niya ang mga apostolis, ug nagpahibaw siya kanila, sa dili madugay, mubiya ko, uban ninyo. Apan igo ra ko mubiyag temporary, kay moadto lang ko sa langit, sa pag-andam og luna alang kaninyo. Memorize ta na, John 14:1-3, di ba? Ato manang na memorya kay gagmay patala, binakitang nagtubo sa mga Adventistang panimalay. Tudluan ta sa tong ginikanan, memoryahon nato ang John 14:1-3. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So there is that towering, monumental promise of God, of Jesus. Balikon tamo, kuwaon tamo, andamon lang nako ang luna alang ninyo dito sa gingarian sa langit. Kung maandam na nako, kuwaon tamo, aron asa ko tuwa mo. Muna itong gipaabot mo ng ginganlan ta og the people who are waiting for the advent of Christ. Kanang appropriate nga term sa ato, Adventista. Ang meaning, mga tao na naghulat sa saad ni Kristo nga mobalik siya. That's the meaning of the word Adventista. And that's what we are. A people who are waiting for the advent. That promise, hold fast till I come, nalitok na ni Ginoong Hesus sa iyang suwat paingon sa Thyatira, Revelation 2, verse 24. The first reference in the apocalyptic letters to the approaching second advent of Christ. A doctrine which was virtually unemphasized during the Dark Ages. Nangaguba na tungod sa ubang mga church fathers, sama nila ni Origen, nila ni Augustine. Lahi na nga diskusyon, pero makaingon tingali mo nga nung naguba man. Because many of these church fathers did not adopt the biblical teaching anymore. They adopted certain teachings that was later believed as truth. Muna gingon, weakness becomes strong in our previous reference a while ago. Okay, atong padayon nun higala, ang atong pagpaabot sa Ginoo, maura ginay katapusan nga reward. What happened to the church of Ephesus during the time of John, before the close of the first century? What happened to Smyrna? What happened to Pergamos and the believers during those church? What happened to Thyatira? They were all lessons where we can learn something alang sa atong pagbarog, sa atong pagtuo karon. Hinaot nga dili nato luagon ang atong pag-alagad. Himo na tong hugot ang atong pag-alagad. Bisan pas mga pagsulay, labaw tanan, ibalik nato og angkla ang atong kaugalingong pagtuo nganha sa pinadayag nga kamatuoran ang nasulat sa balaang kasulatan. Inay nga mopadayon kita pagsunod sa tradisyon nga napadako sa katuigan, pinaagi sa nahimong popular nga iglesia nga milukop sa kalibutan apan distansya na gikan sa Biblia. Ang Ginoo magpanalangin samtang atong paabuton ang sumpay ni ining kasaysayan sa Thyatira pag-abot nato sa ikalimang simbahan sa Sardis. That is our study for tomorrow evening. Watch out for it. We are still going on with our study on the 7 churches. And it's still very interesting what happened in the rest of Christian history from the time of the 16th century during the Reformation. Unsay sumpay ni ana with the remaining churches of Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Watch out. They are more interesting than what we have already learned in the previous nights. God bless, and may I invite you to bow your heads as we pray to close our program this evening. Amahan nga balaan,
Among gipasalamatan ikaw nga gipasabot nimo kami sa nanghitabo kaniadto. Kini di ay mga butanga na sulat aron makatuna na mo mga bililong leksyon alang kanamo nga nagkinabuhi nining katapusa mga panahon. Nahibalo kami nga ang tulo ka nahibiling pagtuon. Ang sulat paingon sa Sardis, ang sulat paingon sa Philadelphia, ug ang sulat paingon sa Laodicea. Mas bililhon kaysa amo ng nakatunan nga mga hitabo sa kasaysayan. Hinaot nga ang balang espiritu magpadayon sa paglamdag sa among mga huna-huna. Panlanginis pinasay ang mga kaanak kanimo nga dunay mga suliran. Ang dunay problema sa panlawas duawa sila. Ang dunay problema sa panginabuhi hatagi sila sa ilang panginahanglan. Ang may problema sa ilang mga panimalay pabatia nga ikaw ang makasulbad kung sila moduol kanimo. Dungga sab ang ilang mga pangliya. Ang may mga handom sa kinabuhi ihatag kung nakita mo nga mo'y labing maayo ikaayo. Ubani kami hangtod matapos kini among series sa pagtuon sa 7 Churches of Revelation 2 and 3. Among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.